Hindi pa man sumisikat ng lubos, ang araw ay nagising na ang maliit na bahay ni na Berting at Melba sa banayad na tunog ng nagpipritong tuyo. Ang manipis na usok mula sa kalan na dikahoy ay dahan-dahang lumalabas sa siwang ng kawayan, kasabay ng mabangong amoy ng sinangag na humahalo sa malamig na simoy ng umaga. Sa isang sulok ng bahay, magkatabing natutulog ang kambal na sina Almara at Flora. Pareho silang may kulot na buhok, mapuputing balat na bahagyang namumula sa lamig, at matangos na ilong na minana sa kanilang ama. Kapag natutulog sila, halos imposibleng malaman kung sino, ngunit sa likod ng magkapareho nilang muka ay dalawang magkaibang puso. Si Almara ay tahimik ngunit matapang. Kapag nadadapa siya, bumabangon agad nang hindi umiiyak. Minsan ay nahulog siya sa puno ng bayabas habang nakikipagabulan kay Flora. Dumugo ang tuhod niya, ngunit pinunasan lamang niya ito at muling umakyat. Matapang ang anak ko, lagi niyang naririnig sa ama. Si Flora naman ay kabaliktaran, madaldal, mausisa, at napakalambot ng puso. Lagi may tanong tungkol sa lahat ng bagay. At sa tuwing natatakot siya, si Almara agad ang hinahanap niyang yakapin. Mga anak, gising na. Mahinang tinig iyon ng kanilang ina, si Melba. Unti-unting minulat ng kambal ang kanilang mga mata. Bumungad sa kanila ang pinakamamahal nilang muka, nakangiti, ngunit tila may lungkot na pilit itinatago. Bango na. Malamig na ang pagkain. Masayang sambit ng nanay nila. Masaya nagsalo ang pamilya sa simpleng almusal. Walang karne, walang mamahaling pagkain, sinangag, tuyo at itlog lamang. Ngunit para kanila Almara at Flora, sapat na iyon basta magkakasama sila. Habang kumakain, napansin ni Flora na tahimik ang kanyang ama. Itay, tanong niya habang nagunguya. Bakit parang malungkot kayo? Napangiti si Berting, ngunit halatang pilit lamang. Wala iyon mga anak. Nagkatinginan sina Berting at Melba. Pagkatapos ng almusal, pinaupo nila ang kambal sa lumang papag sa ilalim ng bintana. Huminga ng malalim si Melba bago magsalita. Mga anak, hindi muna kami makakauwi ni Papa ng ilang buwan. Natigilan ng dalawang bata. May katahimikang bumalot sa buong bahay. Kailangan namin pumunta sa Maynila. Patuloy nila. May trabaho kaming nahanap sa isang pabrika. Mag-iipon kami para magkaroon tayo ng maayos at magandang buhay. Lumuhod si Berting sa harap ng kambal. Gusto naming magkaroon kayo ng bahay na bato. Hindi kayo mababasa tuwing umuulan. At tagal po ba? Saad ni Flora na unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Saglit lang yun, sagot ni Melba. Habang hinahaplos ang buhok ng anak, bago ninyo mamalayan, uuwi na kami. Isang buwan lang? Tanong muli ni Flora. Sana, may ngiting sambit ni Melba kahit nangingilid ang kanyang mga luha. Tahimik lamang si Almara. Hindi siya umiyak. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng damit ng kanyang ina. Tila ayaw niya itong pakawalan. Napansin iyon ni Melba. Mahigpit niyang niyakap ang dalawang anak. Kapag namimiss niyo kami, tingnan niyo lang ang buwan. Kahit saan kami naroroon, iisang buwan lang ang tinitingnan natin. Napaluwa na rin si Berting. Hinalikan niya ang noo ng kambal. Mag-aral kayong mabuti. Makinig kayo kay Lola Cora. At lagi niyong aalagaan ang isa't isa. Opo,
Sabay na sagot ng kambal. Mula sa pintuan ay lumapit si Lola Cora. "Huwag kayong mag-alala," sabi niya habang inaakbayan ng dalawang apo. "Ako ang bahala sa kanila." Kinabukasan, maaga silang nagtungo sa terminal ng bus. Maraming taong naghahatid sa kani-kanilang mahal sa buhay. Ngunit para kina Almara at Flora, tila sila lamang ang naroon. Bago sumakay, muling niyakap sila ng kanilang mga magulang ng mahigpit at mainit. Parang ayaw na rin silang pitawan. Pag-andar ng bus, kumaway pa rin sina Berting at Melba mula sa bintana. Kumakaway rin ang kambal habang tumatakbo sa tabi ng kalsada. "Nay, Tay, bumalik kayo agad." Unti-unting lumiit ang bus hanggang sa tuluyan itong nawala sa likod ng kurbada. Hindi alam ng kambal na iyon na pala ang huling yakap. Lumipas ang 7 araw. Araw-araw ay hinihintay ni Flora ang pagdating ng bus. Tuwing hapon, tumatakbo siya sa may kalsada. Baka ngayon uuwi na sila. Samantala si Almara naman ay tahimik na gumagawa ng maliit na guhit sa isang kawayan sa likod ng bahay. Isang guhit bawat araw. 7 guhit na ang naroon. Pagsapit ng linggo ng hapon, may narinig silang katok. "Tao po, tao po." Pagbukas ni Lola Cora ng pinto, bumungad ang kapitan ng barangay at 2 pulis. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lola dahil ang kapitan ay may hawak na sobre. "Pasensya na po," nangingig na wika ng kapitan. "May masama po kaming balita. Naaksidente po ang bus na sinasakyan ni Berting at Melba. Nabangga po ito ng isang malaking truck. Wala pong nakaligtas." Parang nawala ang lahat ng tunog. Hindi marinig ni Almara ang sariling paghinga. Hindi niya maramdaman ang lupa. Unti-unting bumaksak si Lola Cora sa sahig habang mahigpit na niyayakap ang 2 bata. Umagulgol si Flora. "Hindi po. Hindi totoo. Uuwi pa sila." Paulit-ulit niyang sinasabi iyon habang umiiyak. Samantala, si Almara ay hindi makaiyak. Nakatitig lamang siya sa sobre. Para bang kapag hindi siya umiyak, hindi rin magiging totoo ang balita. Ngunit nang makita niyang umiiyak si Lola Cora, unti-unting pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Mula noon, nagbago ang kanilang buhay. Sa lumang bahay nila Lola Cora sila lumaki. Doon nila natutunan maging matatag. Doon nila natutunang mabuhay kahit masakit. At doon din unti-unti nagsimulang gumalaw ang isang lihim na matagal nang natutulog sa dilim. Isang lihim na magpapabago sa kapalaran ng kambal magpakailanman. Lumipas ang taon na tila isang mahabang buntong hininga. Unti-unting natutong mamuhay nina Almara at Flora sa ilalim na pangangalaga ni Lola Cora. Hindi man napunan ng kahit sino ang pagkawala ni Berting at Melba. Ginawa ng matanda ang lahat upang maramdaman ng kambal na hindi sila nag-iisa. Sa bawat umaga, gigising sila sa mahinang tinig ni Lola. "Bangon na mga apo." Hindi hinihintay ng araw ang mga antukin. Magkakasabay silang magwawalis ng bakuran habang binabati ang mga ibong nagliliparan sa puno ng mangga at bayabas. Kapag tag-ulan naman, nagsisiksikan silang 3 sa maliit na kusina habang nagluluto si Lola Cora ng lugaw na may itlog. Sa gabi, bago matulog, lagi silang nagdarasal. At pagkatapos ng dasal, palaging iisa ang sinasabi ni Lola Cora, "Mahal na mahal ko kayo. Kayo na lang ang natitira sa buhay ko." Hindi na kailanman nakalimutan ng kambal ang mga salitang iyon. Ngunit habang lumalaki sila,
May mga bagay na unti-unti ring nagbabago. Isang gabi, ng kabilugan ng buwan, hindi makatulog si Almara. Pagtingin niya sa orasan, 12:03 AM pa lamang. Lumabas siya ng kwarto para uminom na tubig. Tahimik ang buong bahay, pero pansin niya, walang hilik si Lola Cora sa kabilang silid. Ang papag ni Lola walang tao. Kinabahan siya. Bumaba siya sa sala ng dahan-dahan. Ang sahig na kahoy lumalangit-ngit. Pagbukas niya ng ilaw, wala si Lola Cora at nakita niya ang bintana sa kusina. Nakabukas at may mahinang liwanag galing sa bakuran. Kabog ng kabog ang dibdib ni Almara. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana ng sala na may siwang sa kortina at nakita niyang nakaupo si Lola Cora sa ilalim ng puno ng bayabas sa gitna ng bakuran nila. Nakaupo lang pero nanginginig ang buong katawan niya. Parang nilalagnat. Sa harap niya, nakalatag sa dahon, ang saging ang mga bagay na hindi dapat makita ng dalagita. Mga hilaw na karne ng baboy, isang mangkok na may maitim na likido at isang bote ng langis na kulay itim na parang usok. Nangunguya si Lola pero wala siyang kinakain na kanin o karne. Ang panga niya gumagalaw, parang may nginunguya na wala at tumutulo ang maitim na laway galing sa labi niya. Tapos dahan-dahang lumingon si Lola Cora sa gawin ng bahay, parang naramdaman niya may nakatingin at doon nakita ni Almara ang mga mata ni Lola Cora na puros pula at hindi na mata ng lola nila. Nakahawak si Almara sa dibdib para pigilan ang sigaw na kumawala sa lalamunan niya. "Lola?" Pabulong niya. Napakahina pero sapat para marinig ni Lola Cora. Bigla napatingin si Lola Cora ng diretso sa bintana. Ngumiti ito pero hindi ngiti ni Lola Cora. Ang boses, hindi boses ni Lola Cora. Parang dalawang boses ang sumasabay, parang may ibang nilalang na nagsasalita gamit ang bibig ni Lola Cora. "Lasing ka pa?" Napaatras si Almara. Dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kwarto. Ang mga paa niya nanginginig. Ginising niya si Flora na mahimbing at may laway pa sa gilid ng bibig. Ate, gising bilis." Nagising si Flora sa gulat. "Ano ba, Almara? 12 pa lang nananaginip ka ba?" "Nakita ko si Lola." Nanginginig na wika Almara at pinipigil ang iyak. "Iba siya, Flora. Hindi na siya tao. Ang mata niya, pula lahat. Tapos may kinakain siya. Pero hindi karne, parang hangin." Napatayo si Flora. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. "Shh! Huminga ka muna ng dahan-dahan. Sigurado ka ba? Baka nananaginip ka lang." "Hindi ako nananaginip." Halos sumisigaw na si Almara. "Nakita ko talaga. Buong gabi silang walang tulog. Magkahawak kamay sa lalim ng manipis na kumot. Nakikinig sa labas habang nasa bakuran. Naririnig nila ang kaluskos sa bubong ng kamalig. Parang may malakas na ibon na lumilipad at dumadapo. Tahimik silang nanatiling magkahawak ng kamay hanggang unti-unting sumilip ang unang sinag ng araw. Kinabukasan, paglabas nila ng silid, pumungad si Lola Cora. Nakatayo ito sa kusina habang nagsasangag. Nakasuot ng paborito niyang kupas na duster. "Magandang umaga mga apo," bati ni Lola na may ngiti sa labi. Mainit pa ang almusal. Para walang nangyari. Parang ordinaryong umaga lamang. Ngunit nang
iabot ni Lola ang mangkok ng sangag kay Almara, napansin ng dalaga ang isang maliit na sugat sa gilid ng labi ng matanda. Sumikat ang araw, ngunit tila walang naidulot na init sa lumang bahay ni Lola Cora. Tahimik silang kumakain ng almusal. Ang dating masayang hapag na puno ng kwentuhan ay napalitan ng mabigat na katahimikan. Tanging kalansing ng kutsara at mangkok ang maririnig sa loob ng maliit na kusina. Paminsan-minsan ay palihim na sinusulyapan ni Almara si Lola Cora. Nakaharap lamang ito sa kalan habang nagsasangag ng kanin. Payapa ang mukha nito, gaya ng dati. Ngunit sa isip ni Almara, paulit-ulit na bumabalik ang nakita niya noong gabi. Ang mapupulang mata, ang maitim na laway, at ang ngiting hindi niya kailanman malilimutan. Napansin iyon ni Flora. Marahan niyang siniko ang kambal. Almara, huwag mo siyang titigan ng ganyan, saad ni Flora, ngunit hindi sumagot si Almara. Hindi niya kayang magkunwari na parang walang nangyari. Pagkatapos nilang kumain, tumayo si Lola Cora at dahan-dahang hinugasan ng mga pinggan. Walang nagsasalita. Tila bawat isa sa kanila ay may kinikimkim na takot. Maya-maya, pinunasan ng matanda ang kanyang mga kamay at tumarap sa kambal. Mga apo, mahinang boses ni Lola Cora. Pwede ba tayong mag-usap? Nagkatinginan sina Almara at Flora at tahimik silang tumango. Pagkatapos lumapit si Lola Cora sa lahat ng bintana ng bahay at isa-isang isinara ang mga ito. Maging ang pinto ay kanyang ikinandado. Lola, bakit niyo po isasara lahat? Takang tanong ni Flora. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip, nagsindi siya ng isang lumang gasera. Kahit maliwanag pa sa labas, tila gusto niyang ang ilaw lamang nito ang magsilbing saksi sa pag-uusap at pagkatapos, umupo siya sa lumang papag. Almara, mahinang boses ni Lola Cora. Napalunok ang dalaga. Narinig kita kagabi. Dagdag pa ni Lola Cora. Napababa ng tingin si Almara. Hindi ko sinasadya, Lola. Nanginginig na tugon ni Almara. Alam ko. Mahinang tinig pa rin ni Lola Cora habang unti-unting tumulo ang isang luha sa pisngi ng matanda. At alam kong nakita mo rin ako. Nanlalamig ang kamay ni Flora. Lola? Maang natanong ni Flora. Ano po ba talaga kayo? Huminga ng malalim si Lola Cora bago nagsalita. Hindi ako katulad ng ibang tao. Napahigpit ng hawak si Flora sa kamay ng kanyang kapatid. Isa akong nilalang na kinatatakutan ng maraming tao. Saad ni Lola Cora habang unti-unti niyang itinataas ang kanyang tingin. Isa akong manananggal. Parang huminto ang oras pagkarinig nila at hindi makapagsalita ang kambal. Lahat ng alamat na narinig nila noong bata pa sila ay biglang nagsimulang magkaroon ng muka. At ang mukang iyon ay ang pinakamamahal nilang lola. Nung dalaga pa ako, may nang kwento ni Lola Cora habang nanginginig ang kanyang tinig. Nagkasakit ako ng malubha. Araw-araw akong umuubo ng dugo. Halos mawalan ng pag-asa ang mga magulang ko. Napapikit si Lola Cora habang bumabalik ang masasakit na alaala. Isang gabi, dagdag pa niya, may matandang babae na pumatok sa bintana ko. Hindi ko siya kilala. Nakasuot siya ng itim at ang sabi niya, kung gusto mong mabuhay, may kapalit. Tahimik na nakikinig sina Almara at Flora.
Hindi ko gustong mamatay. Napakabata ko pa noon kaya pumayag ako. Pagpatuloy ni Lola Cora habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Akala ko simpleng buhay lang ang ibibigay niya. Hindi ko alam na isusumpa niya ang buong pagkatao ko. Tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, nahahati ang katawan ko. Lumilipad ako at unti-unting nilalamon ng gutom sa laman ng tao. Hindi, Lola. Umiiyak na napahawak si Flora sa kanyang bibig. Kung hindi ako kakain, pagpapatuloy ng matanda, ako mismo ang mababaliw. Unti-unti akong magiging halimaw at wala na akong maalala. Napatayo si Almara at mahinang sabi, Kaya pala lagi niyong kaming pinapatulog ng maaga. Oo, tumango si Lola Cora. Natatakot akong baka dumating ang araw na kayo ang makita ko. Baka kayo ang mapahamak ko. Napagulgol si Flora at agad niyang niyakap ang matanda. Hindi ka halimaw, Lola. Ikaw ang nagpalaki sa amin. Ikaw ang nagmahal sa amin. Ikaw ang naging nanay namin. Mas lalo pang umiyak ang matanda. Pero may mga gabing muntik na akong matalo. Minsan, habang natutulog kayo, nakatayo lang ako sa pintuan ng silid nyo. Pinipigilan kong lumapit. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, hindi sila pagkain. Mga apo ko sila. Napaluha si Almara dahil mula nang makita niya ang lihim ni Lola Cora, nawala ang kanyang takot at napalitan ng awa. Unti-unti siyang lumapit at lumuhod sa harap ng matanda at marahan niyang hinawakan ng kulubot nitong mga kamay. Bakit hindi niyo sinabi sa amin? Mahinang tanong ni Almara. Napayuko si Lola Cora. Dahil natatakot ako. Takot akong kamuhian nyo. Takot akong mawala rin kayo. Matapos kong mawala ang anak ko, kayo na lang ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Pagkatapos tahimik na umiyak ang tatlo. Hindi na nila alam kung gaano katagal silang makakayakap ng wala nang lihim sa pagitan nila. Pagkaraan ng ilang minuto, pinunasan ni Lola Cora ang kanyang mga luha. May gusto akong ipakita sa inyo, sabi ni Lola Cora at dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa kanyang silid. Maya-maya lumabas siyang may hinihila isang lumang baol na yari sa makapal na kahoy. Kupas na ang kulay nito at may mga bakas ng kalawang ng bakal ng 3 kandado ang nakakabit dito. Bakit 3 po ang kandado nito? Tanong ni Flora nang mapansin niya ang kandado. Dahil hindi dapat basta-basta nabubuksan to mga apo, sagot ni Lola Cora at isa-isang binuksan ang kandado. Kasabay ng pagbukas ng takip ay lumabas ang amoy ng lumang papel. Tuyong halamang gamot at langis. Nakita ng kambal ang ilang lumang aklat na kulay dilaw na ang mga pahina. May mga rosaryo, mga pinatuyong dahon, maliit na bote ng maitim na langis. At sa pinakagitna, isang maliit na batong kulay itim, kasing laki lamang ito ng hinlalaki sa daliri. Ngunit tila may kakaibang kinang parang humihinga. Lola, tanong ni Flora, ano po yan? Marahang kinuha ng matanda ang bato. Ito ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ako makawala sa sumpa. Sagot ni Lola Cora habang mahigpit niyang itong hinahawakan. Makinig kayong mabuti. Darating ang araw na mawawala ako. Kapag nangyari iyon, huwag na huwag niyong gagamitin ang batong ito. Ano man ang mangyari, mas mabuti ng mamatay na tao.
kaysa mabuhay bilang halimaw. Napayuko ang kambal at sabay silang tumango. Pinapangako po namin, Lola, saad ng dalawang kambal. Ngumiti si Lola Cora. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang takot na hindi niya masabi. Dahil alam niyang darating ang panahon na susubukin ang pangakong iyon, at kapag dumating ang araw na iyon, maaring hindi sapat ang pagmamahal upang pigilan ang kanyang kapangyarihan ng sumpa. Lumipas ang mga buwan matapos malaman ni na Almara at Flora ang pinakamabigat na lihim ni Lola Cora. Hindi naging madali ang lahat. Sa mga unang linggo, tuwing sasapit ang gabi, hindi mapakali ang kambal. Kahit sabihin ni Lola Cora na ligtas sila, hindi maiwasang kabahan ang dalawa sa tuwing sasapit ang gabi. Ngunit unti-unting mas nanaig ang pagmamahal kaysa sa takot. Mas lalo nilang nauunawaan ang matanda. Hindi pala ito halimaw. Isa lamang itong taong matagal nang nakikipaglaban sa sarili niya sumpa. At sa araw-araw, pinipili nitong maging mabuting tao. Lalong humina ang katawan ni Lola Cora. Dati-rati, kaya pa niyang magbungkal ng lupa at magbuhat ng sako ng kamote. Ngunit ngayon, kahit simpleng pagwawalis ng bakuran, kailangan na niyang magpahinga. Lola, kami na po, sabi ni Flora habang inaagaw ang walis. Ako na rin po ang mag-iigib ng tubig, dagdag ni Almara. Hindi ko na malayan ang mga maliliit kong apo. Dalaga na pala, sabi ni Lola Cora na may ngiti sa labi. Napangiti rin ang kambal, ngunit kapwa nila napansin ang panginginig ng kamay ng kanilang Lola Cora. Habang lumilipas ang mga araw, lalo itong pumapayat. Ang dating matingkad nitong buhok ay halos maputi na, at maging kanyang tinig ay mahina na magsalita. Isang gabi, hindi mapakali si Flora. Narinig niya ang mahinang pag-iyak mula sa labas. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at tahimik siyang lumabas sa likod ng bahay. Nakita niya si Lola Cora na nakaluhod ito sa lupa at tahimik itong umiiyak. Lola, nagulat ang matanda sa kanyang narinig. Mula sa kanyang likuran ay marahan siyang tumingin at nakita niya ang kanyang apong si Flora. Apo, bakit gising ka pa? Lumapit si Flora at marahang umupo sa tabi niya. Bakit po kayo umiiyak? Tanong agad ni Flora. Hindi agad sumagot si Lola Cora. Tumingala siya muna sa bilog na buwan. Pagod na ako, mahinang bulong ni Lola Cora. Napapagod na akong labanan ang pagkatao ko. Hindi po kami natatakot sa inyo, sagot ni Flora habang unti-unting naluluha. Humarap si Lola Cora sa kanya. Hindi iyon ang kinakatakutan ko, dagdag pa niya. Ang kinakatakutan ko ay ang araw na hindi ko na kayo makilala. Natatakot akong magising isang gabi na kayo na pala ang gusto kong saktan. Mabilis na niyakap ni Flora ang matanda. Hindi po iyon mangyayari, umiiyak na sabi ni Flora. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Lola Cora, alam niyang maaaring mangyari iyon anumang oras. Makalipas ang ilang linggo, mas lumala ang kanyang kalagayan. Mas madalas na siyang hinihingal at mas madalas ding nahihilo. Isang hapon, nadatnan siya ni Almara na nakaupo sa ilalim ng matandang puno ng bayabas at tahimik lamang itong nakatingin sa kalangitan. Lola, sabi ni Almara na may ngiti sa labi. Ngumiti rin ang matanda. Almara, lumapit ang dalaga at umupo sa tabi niya. Naalala mo ba? Tanong ni Lola. Dito ka nahulog noong maliit ka pa. Natawa si Almara. Opo, Lola.
Akala ko noon pagagalitan niyo ako pero ang sabi niyo lang, ang sugat sa tuhod naghihilom pero ang sugat sa puso kailangan ng taong magmamahal. Napangiti si Lola Cora. Buti pa pala naalala mo pa. Tahimik silang naupo roon at pinagmamasdan ang papalubog na araw. Lola, biglang nagsalita ulit si Almara. Oo, tanong ng matanda. Salamat po, sabi ni Almara. Kahit hindi kayo ang tunay naming nanay, dagdag pa niya. Kayo po ang nagturo sa amin kung paano mabuhay. Napuno ang luha ng mga mata ni Lola Cora. Ako ang dapat magpasalamat dahil kung hindi dahil sa inyo, matagal na siguro akong tuluyan naging halimaw. Makalipas ang ilang araw, hindi na halos makatayo si Lola Cora sa gabi. Si Flora ang nagpapakain sa kanya. Nang mainit na lugaw, si Almara naman ang naglalagay ng basang bimpo sa kanyang noo kapag nilalagnat ito. Isang madaling araw, biglang nagising ang kambal sa mahinang tawag. Mga apo, impit na salita ni Lola Cora. Mabilis silang lumapit at nakita nilang nakahiga si Lola Cora sa kanyang papag at mahina na ang paghinga nito. Sa tingin ko, malapit na oras ko, sabi ni Lola Cora habang habol ang hininga. Huwag po, umiiyak na sabi ni Flora. Huwag niyo po kaming iwan. Hirap na naman sa paghinga ay pilit na ngumiti si Lola Cora. Walang taong nabubuhay magpakailanman. Hindi rin ako. Hinawakan niya ang kamay ni Flora. Apo, huwag mong hahayaan mag-isa si Almara. Tumango si Flora habang umiiyak. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Almara. Ikaw naman, ano man ang mangyari, huwag mong hahayaan manaig ang galit. Opo Lola, tumango si Almara habang lumuluwa. Ipinapangako po Lola. Huminga ng malalim ang matanda. May kung anong naalala. Doon sa baul, nandyan lahat ang natutunan ko. Mga halamang gamot, mga dasal, at ang itim na bato. Mahigpit niyang tiningnan ng kambal. Pangako, huwag niyong iyon gagamitin kapag pinili niyo ang galit. Masisira ang buhay niyo. Sabay na tumango ang kambal. Ipinapangako po namin Lola. Ngumiti si Lola Cora ng isang payapang ngiti. Parang nabunutan siya ng napakabigat na tinik sa kanyang dibdib at unti-unti niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Salamat sa pagmamahal, tanging huling sinabi ni Lola Cora. Makalipas ang ilang segundo at tumigil ang kanyang paghinga. Lola? Mahinang tawag ni Flora. Ngunit hindi na ito sumagot. Lola. Ulit ni Flora ng malakas na ang kanyang boses. Ngunit tahimik pa rin si Lola Cora at doon tuluyan na pagtanto ng kambal. Wala na ang nag-iisang taong tumayong ina, ama at tahanan nila. Niyakap nila ang malamig na katawan ni Lola Cora habang sabay na umiiyak. Sa labas ng bahay, marahang umihip ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng matandang puno ng bayabas. Parang nakikiramay maging ang kalikasan. 3 araw ang lumipas. Tahimik na inilibing si Lola Cora sa maliit na sementeryo ng baryo. Kaunti lamang ang dumalo. May ilang pang nagbulungan. Sayang, mabait pa naman si Aling Cora. Hindi alam ng mga tao na kasama niyang inilibing ang isang lihim na ilang dekada niyang pinoprotektahan. Habang nakatayo sina Almara at Flora sa harap ng puntod, mahigpit nilang pinagkapit ang kanilang mga kamay dahil
wala na silang masasandalan at hindi pa nila alam na ang pinakamadilim na kabanata ng kanilang buhay ay magsisimula pa lamang. 3 araw matapos mailibing si Lola Cora, tila tuluyan na wala ng buhay ang lumang bahay na minsang napuno ng tawanan. Wala na ang maagang nagigising sa kanila. Wala na ang amoy ng lugaw na niluluto tuwing umaga. Wala na ang mahinang tinig na laging nagsasabing, "Bango na, mga apo. Mas maganda ang araw kapag maaga itong sinasalubong." Ngayon, katahimikan na lamang ang bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Parang pati ang hangin ay nagluluksa. Madaling araw pa lamang ay gising na si Almara. Tahimik siyang nagwawalis sa bakuran. Sa bawat pagwalis niya ng mga tuyong dahon, para bang unti-unti rin niyang pinipilit walisin ang sakit na naiwan sa kanyang puso. Ngunit hindi iyon madaling gawin. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa ilalim ng matandang puno ng bayabas. Doon madalas sumupo si Lola Cora habang nagkukwento tungkol sa kanilang mga magulang. Doon rin siya unang natutong magtanim ng kamote at doon din niya unang narinig ang salitang pamilya. Ngayon, wala na ang taong nagbibigay ng kahulugan sa salitang iyon. Sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo si Flora. Yakap niya ang lumang kumot ni Lola Cora. Hindi pa rin nawawala ang amoy ng sampagitan langis nito. Mariin niyang ipinipikit ang mga mata. Sa kanyang isip, umaasa siyang maririnig niya ang boses ng matanda. "Flora, huwag ka masyadong iiyak. Pangit sa dalagang maganda ang namamagang mata." Napangiti siya ng bahagya, ngunit agad ding napalitan iyon ng hikbi. Miss na kita, Lola." Mahina niyang bulong. Pagsapit ng hapon, nagtungo ang kambal sa maliit na puntod ni Lola. May dala silang puting santan at ilang kandila. Sila mismo ang bumili gamit ang natitira nilang ipon. Tahimik silang lumuhod. "Pasensya na po," bulong ni Flora. "Hindi na namin kayo nailigtas." Napababa ng ulo si Almara. "Wala na po kaming ibang pamilya. Hindi namin alam kung paano magsisimula ulit." Marahang umihip ang hangin. Nahulog ang ilang tuyong dahon mula sa puno sa tabi ng sementeryo at parang yumakap sa kanilang dalawa. Tahimik silang nanatili roon hanggang sa lumubog ang araw. Kinabukasan, nagsimula silang mamuhay ng silang dalawa lamang. Naglaba si Almara sa sapa. Si Flora naman ang nagluto ng pagkain. Nagbenta sila ng mga gulay at kamote sa palengke upang may pambili ng bigas. Hindi madali ang mga araw na isang beses lamang silang kumakain. May mga gabing tubig lamang ang laman ng kanilang tiyan. Ngunit hindi sila sumuko. Dahil iyon ang itinuro sa kanila ni Lola. Ang mahirap na buhay ay hindi dahilan para mawala ng mabuting puso. Isang gabi, habang inaayos ang mga lumang gamit ni Lola Cora, napansin ni Flora ang lumang baul na nakalagay sa sulok ng silid parang naghihintay. Napalapit siya rito. Kasunod niyang lumapit si Almara. Pareho silang natahimik dahil naalala nila ang bili ni Lola Cora. Huwag na huwag niyang bubuksan ang baul kung hindi kinakailangan. Huminga ng malalim si Flora. "Hayaan muna natin," sabi ni Flora. Tumango si Almara at muli niyang ibinalik ang baul sa dati nitong pwesto. Ngunit wala siyang kamali-mali na sa loob nito ay naroon ang lihim na magpapabago sa kanilang kapalaran. Lumipas ang ilang buwan, unti-unting natutunan ng kambal ang mamuhay na wala si Lola.
Ngunit hindi nawala ang kanilang pangungulila. Tuwing gabi bago matulog, sabay pa rin silang nagdarasal. Hindi nila iyon kinakalimutan. Diyos ko, ingatan din niyo po si Lola. At kahit alam nilang wala na ito, umaasa pa rin silang maririnig sila nito. Isang umaga, habang nagdidilig ng mga tanim ng gulay, napansin ni Flora ang kanyang kambal na tahimik na nakatingin si Almara sa kawalan. Ate? Tanong ni Flora. Hindi sumagot si Almara. May iniisip ka ba? Tanong ulit ni Flora. Matagal bago nagsalita si Almara. Naalala ko si Mama at si Papa. May hinang saad ni Almara. Napayuko si Flora. Ako rin. Pakiramdam ko, sila na lang ni Lola ang kasama natin ngayon. Sa alaala, mahigpit silang nagyakapan pareho. Pareho silang umiyak. Pareho rin silang pilit na nagpapakatatag para sa isa't isa. Ngunit habang unti-unting sinusubukan nilang buuin ang kanilang buhay, may isa namang taong lihim na nakamasid sa kanila. Sa kabilang dulo ng bukid, may isang lalaking nakatayo sa likod ng mga damuhan. Tahimik lamang itong nakatingin sa bahay ng kambal. May hawak siyang bote ng alak at sa kanyang mga mata ay makikita ang masamang balak habang nakangisi. Maganda pala ang kambal, mahina niyang bulong. Hindi nila alam ni Almara at Flora na ang katahimikan matagal nilang pinaghirapan ay malapit ng wasakin. At ang pangakong binitawan nila kay Lola Cora ay malalagay sa pinakamabigat na pagsubok. Tahimik ang umaga sa baryo. Malamig ang simoy ng hangin habang dahan-dahang sumisilip ang araw sa likod ng kabundukan. Umaawit ang mga ibon sa mga puno at maririnig ang mahinang agos ng tubig mula sa sapa. Na ilang minutong lakad lamang mula sa bahay ni Flora at Almara. Maagang nagising si Almara. Tahimik siyang nagtiklop ng mga nilabang damit habang naghahanda naman si Flora ng almusal. Maaga kang gumising? Nakangiting sabi ni Flora. Marami tayong labada. Sagot ni Almara. Baka abutin ako ng tanghali kapag hindi ako umalis ngayon. Inilagay niya ang mga damit sa batsya. Saka isinukpit ang sabon at isang maliit na tuwalya. Tumayo rin si Flora. Samahan na kita, sabi ni Flora. Umiling si Almara. Wag na. Ikaw na lang ang magluto pagbalik ko. Sabay tayong kakain. Tiyak ka? Tanong ni Flora. Sanay na ako ron. Ilang taon na tayong naglalabas sa sapa. Sabi ni Almara na may ngiti sa labi. Napabuntong hininga si Almara. Sige, pero umuwi ka kagad ah. Tumango si Almara. Hindi kita paghihintayin. Hindi alam ng magkapatid na iyon ang pangakong hindi matutupad sa araw na iyon. Pagdating sa sapa, tahimik ang paligid. Malamig ang tubig at malinaw na nakikita ang maliliit na batong nakahimlay sa ilalim nito. Iyon ang paboritong lugar ng kambal noong mga bata pa sila. Doon sila nagtatawanan habang nagsasabuyan ng tubig. Doon sila tinuruan ni Lola Cora kung paano maglaba. Ngayon, si Almara na lamang ang naroon. Isa-isa niyang kinusko sa mga damit habang marahang umaawit ng lumang kanta. Itinuro ng kanyang ina. Paminsan-minsan ay napapangiti siya. Naalala niya ang mga masasayang araw na kompleto pa ang kanilang pamilya. Ngunit may mga matang lihim na nakamasid mula sa makakapal na damuhan. Hindi niya iyon napansin. May isang lalaki na matagal nang nagmamasid sa kanya. Si Kaloy. Kilalang pinakaloko at lasenggero sa baryo. Maraming tawang umiiwas sa kanya.
dahil sa marahas nitong ugali. Ngunit wala ni isa man lang nagtangkang pigilan siya. Para bang natutunan na lamang ng lahat ang manahimik. Habang nakayuko si Elmara sa paglalaba, may narinig siyang mahinang kuluskos. Napalingon siya. Wala naman. Kala niya ay isa lamang iyong hayop at muli siyang napatuloy sa kanyang ginagawa. Ngunit maya-maya, may matigas na bagay na tumama sa kanyang batok. Napadaing siya sa sakit. Nanghina ang kanyang katawan. Lumitaw ang kanyang paningin ang malabong anyo ng isang lalaki. Sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niya sumigaw. Ngunit tila nawala ang lakas ng kanyang katawan. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. At ang huling narinig niya ay ang malamig na halakak ng taong matagal nang kinakatakutan ng baryo. Lumipas ang mga oras. Sa bahay, paulit-ulit na sumisilip si Flora sa bintana. Nakahanda na ang tanghalian, ngunit wala pa rin si Elmara. Ano kaya ang nangyari? Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Hindi mapakali ang kanyang dibdib. Parang may masamang kutob na hindi niya maipaliwanag at di na siya nakatiis at mabilis niyang kinuha ang isang bayong at naglakad patungo sa sapa. Habang papalapit siya roon, lalo siyang kinakabahan. Tahimik lamang ang paligid at walang tao. Elmara! Sigaw niya. Wala na ang biro, lumabas ka na. Tanging alingaw-ngaw lamang ng kanyang boses ang sumagot. Elmara! Muli siyang sumigaw. Habang naglalakad sa gilid ng damuhan, may napansin siyang peraso ng tela. Kilalang kilala niya iyon dahil bahagi iyon ng damit ni Elmara. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Patakbo niyang sinundan ang mga baka sa damuhan hanggang sa natagpuan niya ang kanyang kapatid na nakahandusay ito sa lupa at walang malay. Marumi at puno ng mga sugat ang kanyang katawan at mayroon itong pasa sa kanyang ulo. Halos hindi na siya humihinga sa sobrang hina. Elmara! Napaluhod si Flora at mahigpit niyang niyakap ang kapatid habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Huwag mo akong iwan. Impit na sigaw ni Flora. Habang sunod-sunod na sipag-unahan ng luha sa kanyang mga mata at tinapik niya ng marahan ang pisngi ni Elmara. Elmara, gising. Mahina lamang na napadaing si Elmara, ngunit sapat na iyon upang malaman ni Flora na buhay ito. Nagpasalamat siya sa Diyos. Kahit halos mawalan siya ng lakas, pinilit niyang alalayan ang kapatid at mabagal silang naglakad pa uwi. Sa bawat hakbang ay pakiramdam ni Flora ay nadudurog ang kanyang puso. Buong gabi siyang nagbantay. Pinunasan niya ang mga sugat ni Elmara. Pinainom ng tubig. Pinalitan ng malamig na biyempo ang noo. At halos hindi siya umalis sa tabi ng higaan. Minsan ay nagigising si Elmara dahil sa bangungot na napapahawak siya sa kumot na nanginginig ngunit wala siyang masabi. Tanging luha lamang ang tahimik na pumapatak sa kanyang mga mata. Elmira! Mahinang bulong ni Flora habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ligtas ka na, hindi na kita papabayaan. Ngunit walang sagot si Elmara. Nakatitig lamang siya sa kisame. Parang may bahagi sa kanyang pagkatao na naiwan sa tabing ilog. 3 araw ang lumipas at tahimik pa rin ang bahay ni na Elmara at Flora. Hindi na muling narinig ni Flora ang dating mahinang pag-awit ng kanyang kapatid. Habang nagluluto o naglalaba, ang dating matapang na si Elmara ay halos hindi na bumangon sa kanyang higaan. Maghapon siya nakatitig sa kisame. Tila ba unti-unti nang nawawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Minsan ay nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi.
dahil sa bangungot. Habang pawis na hinihingal, ngunit sa tuwing lalapitan siya ni Flora, iisa lamang ang sinasagot niya. Ayos lang ako. Alam ni Flora na hindi iyon totoo. Masakit makita ang kanyang kambal na tila unti-unting nawawala ng pag-asang mabuhay. Isang umaga, nagpasya si Flora na hindi na siya mananahimik. Hinawakan niya ang kamay ni Elmara. Halika, napatingin ang dalaga. Saan tayo pupunta? Mahinang tanong ni Elmara habang nakaupo sa papag. Hahanapin natin ang hustisya. Tanging sagot lamang ni Flora. Tahimik lamang na tumayo si Elmara. Hindi dahil naniniwala siyang may mangyayari, kundi dahil ayaw niyang piguin ang kapatid. Nagtungo sila sa bahay ng kapitan ng barangay. Abala ang mga tao sa labas. May mga nagkikwentuhan. May mga naglalaro ng dama. Ngunit nang makita ang kambal, isa-isang tumahimik ang lahat. Ang mga matang puno ng awa. Mayroon ding mga matang umiiwas. Lumapit si Flora sa kapitan. Kap, kilala po namin ang taong nanakit sa kapatid ko. Salubong agad, sabi ni Flora. Tahimik na napabuntong hininga ang matandang kapitan. Sino? Tanong ni kapitan. Si Kaloy. Hindi pagdadalawang sagot ni Flora. Biglang nagkatinginan ang mga taong naroon. Mailan na agad yumuko. Mailan na nakunwaring walang narinig. Matagal na katahimikan ang namayani. Sa wakas ay nagsalita ang kapitan. May saksi ba kayo? Umiling si Flora. Wala po. May ebidensya? Tanong muli ng kapitan. Umiling ulit si Flora. Pero kilala po ang buong baryo kung anong klaseng tao siya. Napabuntong hininga ang kapitan. Anak, hindi sapat yun. Nanginginig na sa galit si Flora. Kap, hindi pa sapat ang nangyari sa kapatid ko. Wala po ba talagang gagawin ng barangay? Napayuko ang matanda ang kapitan. Hindi sa ayaw namin tumulong, pero anak siya ng konsehal. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Flora. Hindi siya makapaniwala. Kaya hahayaan na lang natin? Sigaw ni Flora kahit na maraming tao.